Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Isang mapagpalang pagbati po mula dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng programang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Isa po kami sa mga himpilan sa ilalim ng Presidential Communications Office. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, nag-aanyaya para sa isa na namang edisyon ng Global na Tayo. Of course, ang ating pong programa ay inyo pong nasusubaybayan live sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live sa inyo pong mga Facebook browser. I-type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating real-time live audio streaming, mapapakinggan at pasusubaybayan nyo sa inyong mga cellphone, laptops at mga desktops. Kung kayo merong smartphone, punta lang kayo sa Google Play. Kung kayo naman ay may iPhone, punta lang po kayo sa Apple Store. At doon po, i-type nyo lamang doon sa search browser ninyo. Type nyo lamang eBox PBS Receiver. E as in Elephant, V as in Victory, O as in October, X as in Xerox, and PBS Receiver. Download nyo lamang po yan. At kapag na-download nyo na yan, lalabas na po yung mga himpilan na naka-tile icon nasa ilalim po ng Presidential Broadcast Service. Tap nyo lang Radyo Pilipinas World Service at masusubaybayan nyo na sa ating live audio streaming ng mga programa sa Radyo Pilipinas World Service. So please, tulad po ng aming paanyaya sa inyo lagi araw-araw, please like, share, subscribe, and follow ang ating mga social media platform dito sa Radyo Pilipinas. Kasama pa rin namin maglilingkod sa inyo sa araw na ito sa ating Master Control si Susan Aizon. Kasama rin of course sa Wirecast si Hero, and of course sa live audio streaming si Leo, and of course ang ating producer for today pa rin si Stephanie Vicente at si Jerome Toledo. So sa puntong ito, patuloy pa rin tayo nakatutok sa Middle East, sa gitnang silangan, sa mga kaganapan doon. Kahapon nakausap natin si Ambassador Santos ng ating Philippine Embassy to Jordan. Yung ating Philippine Embassy sa Amman, Jordan, si Ambassador Santos. At natanggap po namin yung mga messages ninyo habang ginagawa natin yung programa panayam kay Ambassador Santos. Natanggap natin yung inyong mga komento, inyong mga katanungan sa ating mga kababayan na nandyan sa Jordan. Magandang umaga, hapon, tanghali po sa inyo, anumang oras nyo ito nasusubaybayan. Ayan po nyo, ipapaabot po namin sa ating embahada ang mga concerns po ninyo at mga katanungan para po masagot. Pero sana dun sa naging panayam natin kay Ambassador Santos ay nasagot na po ang inyong mga katanungan, hopefully. Pero ipaparating pa rin po namin ang inyong mga concerns. Huwag po kayong mag-alala. Samantala ngayon, dadako naman tayo sa bansang Israel. Kung saan patuloy pa rin ang tensyon sa pagitan ng Israel at ng Iran. At makailang beses na rin naman natin nakapanayam dito ang ating Philippine Embassy to Tel Aviv dyan sa Israel, si Ambassador Manalo. Pero Mendiola, I'm sorry, let me correct myself. Ambassador Mendiola. Si Ambassador Manalo pala ay nasa Iran. Okay? Sige, so ngayon makakausap naman po natin ang ating kababayang overseas Filipino worker. Yan mismo na nasa Israel. Kung di ako nagkakamali, mismong nasa Tel Aviv siya sa may Israel. Ang pangalan niya, walang iba ay Grace Ramos. Alright? Okay, sige, tingnan natin kung makakausap na natin si kabayang Grace Ramos. Grace, magandang araw sa iyo, Grace. Alright, magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Nilagdaan na at ipinaliwanag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Implementing Rules and Regulations ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP Act. With the signing of the IRR of the Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or ETIAP Act, we reaffirm a crucial principle. Experience is just as valuable as a formal education. Sa ilalim ng ETIAP Act,
maaari po nilang gamitin ang kanilang mga karanasan upang makamit ang kanilang diploma. Were not able to finish college a second chance. Binigyan din ng Pangulo na naniniwala siyang kaya ng mga Pilipino na maging matagumpay anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Huwag kayong umintong mangarap. Ang tunay na sukatan ng dunong ay ang kakayahan ninyong harapin ang mga pagsubok upang matupad ang inyong mga pangarap. Naniniwala po akong patunay kayo na walang limitasyon ang kayang abutin ng bawat Pilipino. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatuto. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Tulad po na nabanggit natin, eto na-establish na natin ang ating komunikasyon sa ating kababayang si Grace Ramos, isa po nating kababayang OFW sa May Tel Aviv, dyan po sa bansang Israel. Magandang araw sa iyo dyan, kababayang Grace Ramos. Magandang umaga po, Sir, sa mga sumusubaybay po sa inyong programa. Alright, maraming salamat Grace sa pagpapaunlak dito sa ating programang Global na Tayo dito sa Pilipinas. At unang-una, Thank you din, sir, sa thank inyo. you. Unang-una sa Maraming lahat maraming salamat din. Unang-una sa lahat kamustahin muna kita. Kamusta ka na sa likod ng mga nangyayaring tension ngayon diyan sa pagitan ng Israel at ng Iran? Sa ngayon po, okay naman po yung sitwasyon, maging ang aking trabaho, ang aking mga kasamahan dito. Kasi nung nakaraan pong gabing ito is so far naman po is tahimik naman po ang sitwasyon. Ayon sa TV at sa ating embahada. Maayos naman po ngayon na tigil putukan po sa bahagi ng Israel at saka ng Iran. Teka, tama ba yun? Sa ngayon po ay okay po. Nakatulog naman po kami ng maayos kahit pa paano. Sa awa po ng Panginoon. Yung galing ha. Grace, ulitin ko lang ha. So sa ngayon, simula kagabi, wala na muna kayo naririnig na siren na mga pagsabog. Parang tigil putukan, tahimik. Salamat po sa Diyos. Ay, salamat naman. Salamat naman. Nakakahinga-hinga po kami ng maluwag sa gitna ng 13 araw na nagputukan talaga dito. 13 araw 13 days na yung nararanasan yung tuloy-tuloy na pag-atake ng airstrikes. Okay, dyan sa Iran. Ay, salamat sa Diyos at nabigyan kayo ng reprieve. Yun po yung aming pasasalamat palagi kasi medyo maluwag-luwag na po sa dibdib namin na medyo nakakatulog-tulog na po kami kasi a few days talaga na talagang gumigising sa amin yung mga siren, home command pagsabog ng Israel. So, siren talaga, opo. Kaya wala po talagang medyo ngayon po is okay na yung sitwasyon for the meantime na nag-ceasefire po ang Israel at ang Iran. Alright, gano'n ka nakatagal? Una-una sa tanong ko muna, saang part ka ng Israel? Sa Tel Aviv, di ba? Sa Tel Aviv ka ba mismo? Opo, sa mismong part po ako ng Tel Aviv dito po. Sa work ko po is, ang nakakasako po dito is Akusat Sala, Tel Aviv. Tawagin. Yung pong aming place is like Betapod. Kung i-compare po sa Pilipinas, para po siyang home for the agent. Pero yung pong home for the agent niya is meron po kaming tigitigisang alaga or dalawa. Ayun. Sa loob ng aming flat na tinatawag yung aming bahay. Alright. Para po din siyang hotel kasi andun po lahat yung facility, may mga pwede pong maligo, pwedeng mag-exercise, lahat po andun yung facility, may mga magaganda pong activities yung mga matatanda namin dito. Alright. So, kamusta naman ang pakikitungo sa inyo ng mga Israelis, lalo na ng mga inaalagaan ninyo? Kamusta naman? Kami po dito sa Israel ay talaga pong grateful at lagi pong thankful sa aming mga alaga kasi kami po dito kami po ay nabibilang dito sa Middle East, kami po ay para po kaming anak o pamilya kung ituring dito ng aming mga amo. Mostly po na nakakaranas po ng ganung treatment kasi hindi naman po lahat ng caregiver or ng lahat ng amo is pare-pareho. Kasi talaga naman pong kung ano yung kinakain nila, hindi na kinakain mo sa mesa. Opo. Hindi po unlike po doon sa ibang Middle East country na mag-iintay ka ng tira, ng pagkain. Hindi po. Kung ano po yung kinakain nila, yun din ang pagkain natin. Mo sa kanila, yun din po yung binibigay sa iyo. Ay, kasarap naman. Ganun po sila kabait.
Kasarat na naman. amo. Kasarat Kaya lang naman po ang medyo pakikitungo. may mga amo naman po hindi gano'n. Eh, siyempre hindi naman po natin lahat sila mapi-please na Oo, ano. oo, Pero oo. ang trato po talaga sa amin dito is para pong pamilya na din. That's good. That's good. Siguro naman Opo. dahil kaya ganun siguro ang trato dahil napatunayan naman ninyo kayong mga Pilipino diyan. Opo. Kayong mga Opo. caregivers diyan. Karamihan po ng Pilipino Oo, is yung ano dedikasyon naman po ninyo talaga. sa trabaho, yung pagmamahal ninyo sa Amen po, mga amen. Opo, thank you po. inaalagaan ninyo. Di ba nung umatake yung Hezbollah, talagang kilalang kilala mga Pilipino, hindi nyo iniwanan yung mga inaalagaan ninyo. Yes po, totoo po yun, Sir Ray. Talaga pong ang bawat Pilipino po dito sa Israel is talaga pong nagbibigay ng oras para sa amin pong mga amo kasi para na rin po namin silang pamilya. Kasi Yun. for example po, dito pong amo ko, hindi po kami talaga lumalabas Mhm. ever since. Mm. One time lang po na napunta kami dun sa mamad na tinatawag, dun sa shelter. Mhm. Kapag nandun po sila sa baba at presentable po yung suot niya. Kasi Mm. pagka po nasa bahay lang kami is wala po kasi siyang paa. So nahihirapan po siya, Oo. nahihiya Oo. po siyang makisalamuha sa ibang Mhm. tao. Lalabas po siya doon sa mamad, wala naman po siyang paa. Mhm. So parang nahihiya po siya. Mhm. So hindi ko na lang po talaga siya iniiwan dito kahit Mhm. po nung nasa ospital kami, hindi nagsasabugan na doon sa taas, yung naririnig mo na yung bomba, parang nagdadasal ka na lang po talaga para sa kaligtasan ninyong mag-amo. Yes. Oh. Sabi ko nga po sa sarili ko is kahit anong mangyari, sabi ko dun sa anak na hindi ko iiwan yung father mo kung Wow. ganito yung sitwasyon Wow. na Mhm. ano. Kasi talaga pong para po ng pamilya na namin sila hindi Wow. naman po maitatago na. Mm. Kasi yung sa tagal ko na rin po sa serbisyo sa kanila, almost 14 years na po ako this Mhm, coming mhm, November. Wow. 14 years na po ako sa Wow. kanila. Regular visa pa rin po ako until now. Wow. Kaya pala Yun gano'n po na lang yung kayo, ano? ipinagpapasalamat ko po sa aking amo. Talagang binigay talaga siya ni Lord sa Kaya akin. kaya pala gano'n na lang kayo By this kamahal, time. ano? Kaya gano'n na lang pala kayo kamahal ng Opo. mga ng mga Opo, Israelis, sir. ha? Talaga Totoo naman. po yun. Talagang you're ready to, Mababait naman po ang mga Israeli. Especially pag tinarato mo po sila, talagang babalik po sa'yo yung pagmamahal at Oo, pag-aalaga din. ayun. Okay, sige. So Opo, sa ngayon ganun po sila. sa ngayon medyo may katahimikan na, wala na kayo masyadong naririnig na sirena, Opo, ng mga alert, ano? for the meantime po nakalagay po yung ceasefire Oy, good. this new Oh. days. Mhm. We hoping po na magtuloy-tuloy na po yung Ceasefire. ganitong sitwasyon na Oo. maayos at Oo. saka babalik na daw po for the meantime ang mga establishment at saka mga schools. Yes, Even yes. yung mga private company. Hoping good. po yun. Hoping. Good. Even po ang Ben Gurion is mag-o-open na din daw Yung po. Bergen yung airport, Ang ating yung mga airport. airports. Oy, salamat. Oh, salamat. Yes, sir. Ray. Okay. Pero kamusta naman ang pakikipag-ugnayan sa inyo ng ating embahada diyan sa Tel Aviv? Regular ba sila embahada po natin, nakikipag-ugnayan? sir, is nag-a-update po sila sa ating mga kababayan, lalo na sa ating Facebook page po. Kasi most of the time naman po is nasa Facebook na ng mga tao eh. Mhm. So kung may mga karagdagan o impormasyon na nais nating malaman, is naka-indicate naman po doon na pumupunta po kami time to time lagi sa mga site ng ating embahada or yung ating mga organization. And then naglabas din po ng mga advisory kung ano halimbawa po is just in case na may mga problema or may mga emergency hotline, meron pong naka-indicate po doon kung ano pong pwede Alright. namin gawin or something. Especially yun pong atin din pong isang group dito sa Hamercas Philippines kay Sir Winston din po. May information din po kami natatanggap. Alright. So meron tayong Even po ang embassy talagang may updated po sila sa mga nangyayari, updated po sila sa mga kung ano pong ganap sa loob at labas ng Israel dito sa area. Pero Ayun. dito po so far, Sir Ray, wala naman pong masyadong massive explosion na Good. nangyari Ay, salamat. according sa namin dito sa aming area. Salamat. Safe naman po Salamat. for the longest time. Pero Salamat yung sa Diyos. Salamat yan, sa may yun po kapal. lang yung naririnig. Okay. Salamat po sa Diyos talaga. Pero matanong ko lang, Salamat namin. matanong ko lang, Grace, taga saan ka ba dito sa Pilipinas? Ako po ay taga Candelaria, Quezon. Ay, taga Buhay po ako Quezon. taga Candelaria. Quezon Province. Yes po, sir. Saan? Yes po. Candelaria? Candelaria? Kung saan po nandoon ang ating Miss Universe na si Atisa Manalo. Wow, parang sinasabi mong pang Doon po Miss kami Universe si Miss napipila. Grace Ramos, Opo. no? Kung saan po sila nag-aral, doon din po kami. Ganun. Sa Emerging University ng Candelaria. So, Opo, sir. ini-imagine namin ni Step Taga na Candelaria po. ini-imagine namin ni Step na
hindi ka nalalayo sa ating Miss Universe kasi taga ron ka. Hindi naman po, sir. Anyway, Malayo that's good. po yung height. Ganon. Pero Hindi, yung, oo. yung puso sa pagiging caregiver, hindi po nalalayo. Ay, syempre, Yun po hindi yung aming matatawaran ng pagkakahalintulad. hindi matatawaran ng puso Maraming ng isang salamat ng isang Pilipina Talaga caregiver. pong, sir, hindi naman po talaga matatawaran. Hindi naman po sa pagyayabang sa inyo. Ang caregiver po ng mga Pilipino dito, talaga pong dedicated po talaga Yes, sila sa yes. kanilang trabaho. Yes, that's Kasi good. hindi lang po ako yung nakaranas ng mga gantong sitwasyon, pero mostly po ng mga Pilipino talagang mahal nila yung trabaho nila kasi parang kumbaga yun na po yung pinaka bread and butter namin dito. Yes, So okay. unlike po sa ibang Middle East country, talaga namang pong minamaltrato Totoo yun. sila, Totoo yun. sinasaktan sila ng amo nila, pinapatay sila. Kami po dito, never po namin na-experience yun. Siguro may mga ilan-ilan pong naka-experience, pero Oo. siguro Mga 2 to isolated 3% cases, siguro mga ganun, sila. ano? Opo, isolated cases. Pero mostly po, sasabihin po sa inyo na lahat po ng karamihan ng caregiver dito po is masaya po sa trabaho, even mahirap po yung sitwasyon. Yan. Yan At po talagang yung siguro meron aming kayong ano diyan. dedication. Community, no? Yung mga community, yung may mga chat, Opo, may mga marami pong may mga community, GC kayo. organization dito sa Oo, Israel na may- pwede pong marami pong pwedeng salihan na organization po Ayan, dito. oo. Pati yung mga Facebook Opo. pages ninyo, may mga Facebook pages kayo, no? Yung mga Facebook page group ninyo. Opo, Yun. marami din po. Yan, Marami para din po, sir. continuous yung communication, continuous yung Opo, continuous po. May mga communication po, nag-a-update po sila kung ano po yung mga yun ang ganap, kagandahan, kung ano? mga Yun ang lagay. kagandahan diyan sa Israel. Opo, sir. Hindi nawala yung communication, hindi nawala yung internet diyan. At saka yung tulungan po talaga ng mga Pilipino, talaga naman din pong hindi din naman po matatawaran kapag Yan. just in case of Okay. Sige. emergency na ganitong At sana napapanood. situation. Sana mapanood ito ng ating mga Opo. kababayang Israel, mga kababayan diyan sa Israel, ano, ating mga caregivers sa pamamagitan ng inyong Facebook Opo. page para makita nila na kung ano yung binabanggit mo at yung mga nagiging sitwasyon nila diyan, ano? Para sana Opo. para mas lalo Siguro kami po ano. yung may mga piling areas na kagaya po ng Beersheba or sa mga ibang areas na natatamaan talaga. Yun po talaga yung mga talagang need, yung kaya po may mga kababayan tayo na na-repatriate, siguro nandun po sila sa Oo, mga areas oo. talaga na risky, Oo. na prone talaga sa pagsabog. Parang meron So, ano so parang far meron naman tatlo. po is 14 years ko po naman dito is yan, ganyan lang po, yanig, talagang bombang sa side by side. Pero so far naman po dito sa area namin is all the time is safe naman po. Sige. Sa kaloob po talaga ng Diyos. Talagang Alright. pinagkakalooban pa rin po ng Panginoon na ligtas lagi ang It's bawat nice, isa sa okay. It's nice to hear na safe ka, Grace. Opo. It's nice to Thank hear you na po, safe ka thank you, at sir. ang Kayo iyong din po. alaga. Kayo din po. And sana ganun din ang dalangin namin sa lahat ng ating mga kababayan Opo, Pilipino maraming dyan sa salamat Israel. At sana manatili na yung kapayapaan dyan, tahimik, wala nang mga sirens na ano. Sana manatili to Hoping po kami ceasefire. sa aming mga puso, sa aming mga dalangin lagi na sana po is magtuloy-tuloy na para maging okay na po ang lahat. Kasi nakaka-bother din po yun sa aming mga amo. Oo, Kasi oo. ako po talaga, hindi ko po talaga sila, yung kumbaga, yung mga naririnig kong pagsabog, hindi ko na sinasabi ng amo ko. Kasi pagka po sinabi ko, magkakameron pa siya ng yung May anxiety and anxiety, depression. Kasi stress, iisip no? siya na Oo. mag-iisip. Opo, may stress pa. So, madadagdagan pa yung ano niya. Siyempre, maedad na rin naman po siya, Yes, sir. oo. So, he's almost 94 years old Uy, na po. Nag-start 94. po ako dito is 80 years old siya. Wow, okay. Alright. With that, Kaya ulitin ko, po, Grace, ang aming panalangin na manatili kang safe, Thank you po. God ligtas. bless po sa ano po. inyo. Safe din po. Thank you po. very Yun din much sa po oras, ha. dalangin ng bawat isa. Maraming salamat sa oras na ibinigay mo sa amin. Okay. Thank you very much. Maraming salamat din po sa inyong time, sa inyong pong pagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat din po. Diyan Thank you. bumubuo Thank you sa very inyong much. programa. Maraming Mabuhay po salamat. kayong lahat, sir. Mabuhay din kayo. Maging maayos po at maging successful din po ang inyong programa sa panahong ito. Salamat. Maraming po salamat. Mabuhay din kayo. Mabuhay ka, Grace Ramos, at ang mga kababayan nating nasa Israel, yung ating mga caregivers at lahat ng ating mga OFW sa nagtatrabaho sa Israel. Mabuhay po kayo. God Maraming bless you all. salamat po. And Amen po. may God Amen. protect Thank you po, sir. sa Salamat inyong time. at mabuhay kayo. Maraming Mabuhay salamat kayo. din po. Yan po ang God bless ating po.
kababayang si Miss Grace Ramos, live and direct mula sa Israel habang kinakapanayam natin siya. Isang magandang balita inahatid sa atin ni Grace, ha? Na-experience na nila simula pa kagabi, pagtulog nila hanggang sa pagising ngayong umaga habang nakausap natin si Grace, wala silang narinig na alert na nanggagaling sa IDF. Wala silang narinig na siren na nagbibigay ng warning sa kanila na pumunta sa kanilang mga shelter o sa mga mamad o sa mga maklat. Wala. Ibig sabihin po parang may tigil putukan. Sana nga po magpatuloy na itong tigil putukan na ito. Na-report na rin po natin yan dito sa ating programa, di ba, kahapon, dahil nag-announce nga itong mismong si US President Donald Trump ang nagsabi, may ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Iran. Kaya lamang, ang naging problema doon, pagkatapos ng anunsyo ng ceasefire, nagmanatan ulit yung dalawang bansa. Kaya't medyo dismayado itong si US President Donald Trump dito sa dalawang bansa na ito dahil parang nabaliwala yung ceasefire. Pero sa narinig natin ngayon kay Grace, sa ating kababayan, doon sa lugar na kinaroroonan niya, wala silang narinig. Wala silang narinig na anunsyo, warning, mula sa kanilang mga cellphone, maging yung mga sirena na may mga paparating na missile attack, wala silang narinig. Naging maaliwalas ang kanilang pagtulog, naging maayos ang kanilang pagtulog, wala silang stress. No, sana nga po magtuloy-tuloy na itong ceasefire na ito para sa katahimikan ng ating mga kababayan dyan sa Israel, maging sa Tehran, maging sa Iran, at maging sa kabuuan ng Middle East sa gitnang silangan para sa kapayapaan ng nasabing region. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating programang Global na Tayo. We hope and pray that peace reigns and peace takes over the Middle East para po sa kapakanan ng buong sanlibutan. Maraming salamat. Hanggang sa muli sa isa pang edisyon ng Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.